Ika-18 na kabanata. Nasaan na ang demonyo? Ay mali pala ang nasambit ko, dapat utusan ko na lang sila. Dalhin ninyo ang demonyo o mare, sa akin. Sambit ni Jae-hwan. Nababaliw na ba siya? Ang dinig ko ikaw ay nagkaroon ng hidwaan at ang fortress. Mukhang mas baliw ka pa pala sa nasagap kong kwento. Sambit ng ikalawa sa magkakapatid na Janya, mag-ingat ka, dahil isa siyang 4th stage na adapter. Kaya wag mo silang mamaliitin, sambit ni Mino, bakit sa tingin mo ba matatalo ako? Sambit ni Jae-hwan, hindi sa ganon, tugon ni Mino. Napaka-arrogante mo, isa ka lang simpleng nilalang. Tuturuan kita ng leksyon, sambit ng pinakamatanda sa magkakapatid na Janya. Habang sila ay sumusugod, si Jae-hwan ay gumagamit ng pagsaksak na kapangyarihan sa kanila. Nagulat ang pinakamatandang Janya, ngunit nakailag ito at umatras. Nakaya niyang ilagan ang atake ko. Sambit ni Jae-hwan. Napaatras ang nakakatandang Janya, di ba dapat hindi siya isang adaptor gaya natin? Sambit ng ikalawang Janya, baka isa siya sa malakas na mandirigma sa abis. Tugon ng nakatatandang Janya, mula nang dumating ako rito, isa lang ang nakailag sa saksak ko, at ito ay ang may 5 sungay na halimaw. Ang ibig sabihin ba nito, ang pang-apat na adaptor ay katumbas ng may 5 sungay na halimaw? Di bali na, wala rin naman silbi kung ganun sila, walang saysay kung isipin ko pa iyon. Sambit ni Jae-hwan na handang umatake, ngunit napatigil ito, dahil kay Mino. Claire, sigaw ni Mino. Kung gusto mo pang makipaglaban halika, ngunit may kalalagyan itong babaeng ito. Sambit ng nakatatandang Janya, huwag kayong makinig, at ituloy ninyo ang pag-atake, sambit ni Claire, ngunit siya ay sinapak at pinatigil sa pagsasalita. Tumigil ka kung ayaw mong mapasama, sambit ng ikalawang Janya, Auntie Claire maghintay ka lang dyan at sasagipin ka namin, di ba kaya mo iyong gawin? Sambit ni Mino kay Jae-hwan, bakit niya gustong itanong sa akin ito? Pumunta ako dito, dahil gusto kong mahanap ang nightmare na demonyo, ang gagawin ko lang ay tapusin silang lahat, kahit sino pa iyan, kalaban man o kakampi. Sambit sa isipan ni Jae-hwan habang humahandang umatake. Ngunit siya ay hinawakan ni Mino, siya ay isang tao, sambit ni Mino. At napalingon si Jae-hwan, at biglang may kakaibang naramdaman si Jae-hwan. Mga larawan na mabilis na naisip niya, habang sa mga mata niya ay mga buto na lang sila. Ano pa ang hinihintay mo? Umatake ka na, sigaw ni Claire, na bigla naging mukha ng tao ang kanyang mukha. Kaya naman si Jae-hwan ay tinotok na lang sa taas ang kanyang atake. Lumikha ito ng malaking butas, na maliwanag na linya pataas, at nakita ito ng mga tao sa fortress, pati ni Carlton. Magmadali tayo at tumungo tayo roon, masamang balita ito kuya, ang soundproof na panangga natin ay nasira. Walang hiya, sambit ng pangatlong Janya, may boses silang narinig, at napalingon sila Jae-hwan. Ito ay si Carlton, palibutan ninyo ang buong pub, Ginoong Jae-hwan, ano ang nangyari dito? Sambit ni Carlton, dumating ka sa tamang oras, may mga taong lumabag sa pinakamamahal mong batas. Sambit ni Jae-hwan, hindi ko kabisado ang batas, ngunit ayon sa Article 276, Section 4, sila ay nagplano na gamitin ang pub na ito bilang unang kuta, upang tapusin ang mundo, sambit ni Jae-hwan, habang napabuntong hininga na lang si Mino, di ba ikaw ang may gusto na tapusin ang mundong ito? Sambit ni Mino, ganoon pala, dahil dito, base sa batas ng Gorgon, sa Artikulo 174 na Seksyon 4 at Artikulo 126, Seksyon 6, gagawin ko ang emergency na pag-aresto, dahil sa iligal na pagsira sa mga pribadong ari-arian ng kaharian, at pagdukot ng tao na nakatira sa Gorgon. Sambit ni Carlton, habang ang tatlo ay gustong tumakas at tumalon pataas. Walang hiya ang galaw ng kanyang kamay ay sigurado na gagamitin niya ang katangian niya, sambit ng isang Janya, tama ka kailangan na nating umalis dito, sambit ng pinakamatandang Janya, huwag ninyong asahan na makakatakas pa kayo, silver arrest, at mga umiilaw na kadina ang pumulupot sa dalawang Janya, habang sa kamay ni Carlton ay lumitaw ang isang armas na parang palakol, huwag mo akong patawanin, sambit ng pinakamatandang Janya. Habang nakipagsagupaan kay Carlton, ngunit sa kanilang dalawa, mas lamang si Carlton sa lakas, kaya sinubukan tapusin ng mabilis ng pangatlo Janya ang laban gamit ang isang atake.
Ngunit sa isa campus ng kamay ni Carlton ay kaagad na pumulupot ang mga nag-iilaw na kadena sa kamay ni Janya, kaya sa isang iglap ay natigil ang laban. Hahaha, sumusuko na ako, sambit ni Janya habang nakaharap siya kay Carlton. Mabuti ang desisyon mong sumuko, sambit ni Carlton. Tama pala ang sinasabi nila na ikaw ay isang walang kamuwang-muwang. Sambit ni Janya, sabay hagi sa isang bagay na pagtapos lumapag sa baba ay naglabas ng isang usok. At nakatakas ng tuluyan ang tatlong Janya, hindi ko akalain na magagamit ko ang Black Cloud dito. Sambit ng nakatatandang Janya habang nasa isang puno. Ang kapatid natin ay nakalanghap, sambit ng ikalawa na Janya, kunti lang ang nasinghut niya siguro gagaling siya, sambit ng nakatatandang Janya, at may isang boses sa likod nila na nagsalita. Ginamit mo talaga ang Dark Cloud nang walang pahintulot ng sect leader natin, ganon ba talaga katindi ang Witch of Massacre? Di ba sabi mo na ibibigay mo siya sa akin, nang hindi patay? Sambit ni Huxul lang, isang elder ng Golden Sky Sect, na ang tawag sa kanya ay Sex Demon, hindi dahil sa witch. Ito ay dahil sa may silver arrest na katangian. Sambit ni Janya, yung nakakairita na lalaking iyon, buti nga ay malalanghap niya ang Dark Cloud. Magiging masaya siyang pagmasdan, sambit ni Huxul lang. Ngunit sa pagtingin niya sa pub, Janya, sino ang lalaking iyon? Sambit ni Huxul lang, habang si Jaehoon ay nakatingin sa kinaroroonan nila Janya, at dala si Mino, siya ay naghanda para umatake. Sa isang saksak niya ay nataman ang punong kinalalagyan nila. Sino ba siya iyan ang kanilang naitanong sa isa't isa? Dahil hindi siya tinablan ng Dark Cloud, sila ay nasa harapan na ni Jaehoon habang hawak si Mino na naapektuhan ng itim na usok. Ito na siguro ang kabuuan ng kakampi mo, nakakainis pagmasdan, kaya kaagad na gumamit si Jaehoon ng atake.